Good morning Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Live na live po kami ngayong Sabado ng umaga. Huwag po kayong bibitiw hanggang mamayang 10:30 po kami. Ako po si Attorney Dodo Dula at syempre dito rin po ang barkada sesyonista. Walang iba si Senator J.V. Ercito, si Paring Ed Javier, Congressman Jothan de la Cruz at Paring Pao Camino. Good morning, boys! Good morning! Good morning! Good morning! Alam mo, maraming nangyari itong mga nakaraang linggo, no? Pero ang unang-una dito, si Presidente nasa Czech Germany, no? Germany, tapos Czech Republic. Czech Republic kasama si SP, no? Kasama si SP at SP Speaker, lahat. Ganda nga ng picture nila eh, parang brothers. Yeah. Yan, tama. Sana nga. Sana naman. Maayos naman yung buti na lang nakasurvive si SP, no? Mabuti naman na. Hindi ka nag-iingat, SP, pagtalikod mo. Iba-iba na yan dyan. Hindi naman. May nangiliti lang. At may problema may nagpakaliti. Alam naman dyan sa Senado, mayroong mga men of conviction dyan. Principal men yan. Kilala ko ata yung mga nangingiliti. Good morning. Happy birthday muna. Happy birthday. Happy birthday kay Architect June Palafox. Birthday. Happy birthday. Ay, si June Palafox, magaling na planner yan. Happy birthday sa mga colleagues natin, no? Si Senator Raffy Tulfo at si Senator Pia Cayetano. Happy birthday. Happy birthday po. Tourism Promotions Board COO, Marga Nograles. Happy birthday din. Si Dr. Joey Laceda. Happy birthday, Doc. Diyan sa Olonga po. Palagi nakikinig sa atin to. Morning. Good morning. Nabati din natin dating senador. Diba? Idolo natin lahat. Yes. The Big J. Senator Sonny Jaworski. Yes. Birthday, March 8. Ay, happy birthday, Big J. Big J, palakas Ilan po taon kayo. na ba si, Ilan na taon mo si Siguro Big mga J? 77, 78 yan. Ganun ba? Yes. Beno. Sana, meron yatang konting karamdaman si Big J. Sana. Palakas po kayo. Yes. At ito pa, medyo nagiging meme ngayon sa social media. Itong issue na to dito sa yung nagkaroon ng swimming pool sa gitna nung Sa Chocolate Hill. Oo nga, dami nagalit. Chocolate. Kasi National Heritage Site yan. Hindi lang pala isa. UNESCO. Pero, tatlo. Nasa tuktok pa yung isa. Baka may madiscovery pa silang iba dyan. Hindi malayo kasi naging na yan eh. Puntahan ng turista kasi yan dahil it's a heritage site, UNESCO site. Puntahan ng turista, nakita siguro nila yung ang guha drone pa no? Si JB, nakikita-kita. Ang nakakagulat lang dito, paano natituluhan na considered protected area ito? Di unang-una ba natituluhan ba? Yung daw. Meron daw. Paano yata ni GMA daw nagkaroon ng titulo. Ewan ko kung sino yung nun. Sino ba ang DNR nun? Sino ba yung... Paano magkakatitulo ang isang protected area? Di ba? Yun nga ang problema ng marami. Marami tayong kababayan, ganyan na nagiging dilema. Kasi in good faith, binili nila yung lote. Dahil may titulo. Tsaka in this case, Ed, ang mayari ito, parang kapitan na seaman. So, OFW, ininvest sa lahat. Hard-earned yan. Kaya lang, without kumbaga in good faith. May titulo. Nag-apply naman siya. Pero ang doon, paano nagkaroon ng titulo? Protected, considered na protected area. Tsaka Kong Jonat, ito alam siguro ni Kong Jonat to. Di ba madalas ako nagda-dirt bike, nagmo-motocross dyan sa may Rizal. That is considered a protected area also yung Upper Marikina River Basin. Nako, ang dami ng gwardiya, may mga ayaw kami papasukin. Na yan Sierra Madre area yan Yan, dapat ilang beses ko na reklamo sa DNR yan. Bakit may mga development doon? Hindi dapat kasi nga, Upper Marikina protected, River Basin na protected area. Katulad niyan, Sen JV, ito naman nananawagan lang naman tayo sa DNR. Napakagagaling ng mga tao diyan pag tinignan mo mga biodata niyan talaga namang ang credentials masisilaw ka magbula Harvard hanggang Stanford makikita mo mga kapatid, mga boss. Yung ba naman idodrone nyo lang yung sinasabi ni Senator JB na binakuran, nilagyan ng gwardya. Kailangan mo pa ba ng PhD sa Stanford niyan? Para makita mo yan, mga tiga-DNR? O baka naman pampalinaw o pampalabo ng mata ang gusto ninyo? Ito nga ito lang. Itong issue ng, for example, ito sa Chocolate Hill. Sabi mo, may titulo yan. Siyempre, pag magpapatitulo ka,
Di ba? Meron naman yan na Survey, etc. etc. Ako katakot-takot, meron dark clearance, Yung mga ganon. merong Dami niyan. register of deeds, merong provincial assessor, municipal assessor, etc. Napakadami yung dadaanan dyan. Oo. So hindi ko alam sa dami ng approvals, Oo. paano nakakalusot. Nasa loob ng protected. Ang umpisa lahat niyan, DNR. Kasi doon mag-umpisa yung survey. Ano yung gagawin mo? Kagaya nito, diyan sa yung sinasabi ni Sen, noong 1977, si President FM, naglabas na ng Proclamation number 1636, creating the National Park Wildlife Sanctuary and Game Preserve. No. 146,000, yung sinasabi ni Sen. Sa area yan. Santo, sa Sierra yung Madre. Chocolate Hills, yung Chocolate Yung area Hills. na, in the Sierra provinces Madre. of Rizal, Bulacan, and Quezon. Yan yung mga Sierra Madre area. Sierra Madre. Kasama Okay. dyan yung Upper Marikina Watershed. O paano nangyari nagkakaroon yung mga pag-ano doon? May development doon, talaga. Kasi mga gwardiya, hindi na kami pinapapasok. Minsan, hinaharang. Tapos may mga fencing na rin at may mga ano. Baka naman pinoproteksyonan Nakagulat. din ng mga gwardiya yung environment. Hindi. Hindi eh. Kagaya niyan, nandoon na nga yung Masungi. Which is 2,000 hectares lang yun out of the 146,000. Niyayari pa yun eh. Yun, limestone. Mahirap mo hanapin yun. Limestone formation, etc. and lahat. Yun nga, hindi ko maintindihan. Halimbawa, wag na yung ordinaryong tao yung nagre-reklamo eh. Di ba, aabutin yan parang yung kay Fred Pascual din. Di ba, walang mangyayari. Pero ito, senador na nga yung nagsasabi. Oo. Di ba, senador, DNR, nagreklamo na sa inyo si Senator JB. Hindi na bale nung nakaraan, hindi nakapuder. Ngayon nakapuder eh. Pag hindi nyo pa pinakinggan si Sen JB, wala na kayo papakinggan dyan DNR. Oo. Ilang beses ko na binring up, lalo pag budget Budget season. hearing, Kasi nag-aalala ko, alam mo, kaunti na nga lang yung forest natin. Yan pa. Lalo na yung Sierra Madre. Tapos magkakaroon na ng development. Minsan natawa ko doon, kung Jonathan magkatabing karatula eh. Oo. Nandun isa yung development, tapos yung isa yung sa LGU, pero magkasalungat. Ganun. Magkaiba. Ito sa Chocolate Hills na to, paano at all na palagyan ito ng resort? Tingnan mo Wala namang palang wala namang inaamin naman ng may-ari na wala namang pala silang ECC dito. LGU yun. Paano LGU. nangyari na napatayuan? Tingnan mo, diba? Yusek, Pinasukan yan. bago ka assuming sa iyo yung titulo, yung lote. Magpapagawa ka ng mga development plan. Ipa-approve mo sa Pa-approve mo yun. munisipyo yan. Munisipyo yun. Pagkatapos yan, mag-a-apply ka ng building permit. Di ba, munisipyo rin makikita yun. kung ano yung mga plano. Di ba? Pagkatapos niyan, lahat na ng klaseng permit kukunin mo. Sa munisipyo. Sa munisipyo. Munisipyo. Hindi lang sa munisipyo, minsan hihingan ka pa niya ng kailangan mong kumuha ng ganito. Halimbawa Region 7? 7. 7. Kukunin mo itong ganito, wala dito niyan sa probinsya ng Bohol. Kukunin mo sa Cebu kasi nandiyan yung regional office ng departamento. Dadaan ka pa rin doon. Ibig sabihin mo, parang Ed, kapag ikaw ay magpapatayo ng simple-simple lang, kahit dito sa Maynila, di ba, simple-simple lang yan. Di ba, kailangan yan dadaan ka doon sa LGU na ang daming requirement, ang haba ng requirement. Ganun ba yung sinasabi mo? Halimbawa, wag na yung dun sa ordinaryong lugar kasi pwede mong palusutan yun eh. Ito, Chocolate Hills. Chocolate Hills ito eh. Hindi ba kung ikaw naman ang punong bayan, no? Anong bayan? Ano bang bayan ba to? Anong bayan ba to? Alam Sa... Tatlo. 3 towns yan eh. Sagbayan yung isa. Yung kung nakasabi Kung nasa nitong yung Captain's kung Peak. ikaw naman ang punong bayan, hindi ba makikita mo yan, yung mga planning officer. Uy, Chocolate Hills ito. Hindi pwede to. Maaaring sa inyo yan. O meron kayong, pag maglalaban kayo ng DNR sa ownership. Pero kami, hindi namin papayagan yan kasi protected area yan. Alam naman nila yun. Tsaka Chocolate Hills yun, iba yun eh. Chocolate Hills yun. Di ba? Oo. Talagang ano yan. Dineklara nga yan. Heritage. UNESCO. Hindi, pero nakita ko yung lugar ng pinaglagyan nitong Captain's Peak, yung medyo kisses lang yung size nung... Sa baba. Kayo naman gagawa Bakit na. sinabi, boss, hindi nakasama ito sa chocolate kasi maliliit lang ito. Pang kisses na lang Hindi, ito. the whole area is protected area. Kayo naman, maggagawa na rin lang kayo. Nababanggit ni Kong John at si Architect Palafox na Verde yata. Manong kayo yung magpatulong kay Gandahan mo na. Gandaan nyo na, i-blend nyo naman sa environment. Oh. Nakalamba ka. Hindi naman yung para talagang... At hindi, So ito sinasabi mo, parang Ed, nakapag-issue. Kasi hindi mo matatayo to kung hindi nakapag-issue ng building permit to. Tama ba? May building permit. Nag-away na nga yan eh. Nag-away na. Kasi ang sinasabi ng provincial board ng Bohol, wala kaming binigay na ano dyan kasi meron yan meron requirement. Kasi ang PAMBI,
ang composition yan, ang chairman, DNR, yung regional director. And then may mga representatives, provincial government, local government, NGOs, etc. etc. Ibig sabihin nyo, lahat yung pumirma, hindi. Sinabi nila, hindi namin binigyan yan, yung PAMBI. Sinabi ng PAMBI, Sabi ng PAMBI, hindi namin binigyan. So, in other words, baka mamaya pagtus pa yung dokumento sinabi dito. In other words, pinilit nila yan at lahat. Tsaka mapera dahil may pang-marketing. Sabi mo, nakapag-invite ng vlogger. May vlogger eh. May vlogger na doon nadali. Yun sa So, vlogger. kompleto. Hindi, yun lang ang tanong ko. Yung DNR, medyo kailangan. Ang problema kasi, yung DNR, meron tinitingnan, may tinitingnan. Yan ang problema dyan. Pagka nakita niyong malaking developer, halimbawa, di ba? Saliksikin mo, simple lang naman eh. Sino nagbabayad ng mga gwardiya doon sa Sierra Madre? Yan. Hindi kita mo na kagad kung sino ang developer dyan. Alam Tingnan mo mo yung na mga karatula niyan. Oh. Pag malalaki, takot kayo. Oh. Di ba? Pag itong maliliit, katulad nito, sabi ni Sen JB, OFW, hard-earned money, in good faith, itinayo, kaya niyong hulihin. Saka Yung malalaki. Pero yung mga malalaki, lalo na yung malakas dyan sa... Uy, wag na. Kagaya niyan, very, very specific yan. Chocolate Hills, yan ang nangyari. Dito sa Sierra Madre, sinasabi ni Sen JB, isipin mo, Upper Marikina Watershed, Rapid City, Quarry, etc. Paano nangyari? Paano nangyari yung mga ganon na workout? Hindi naman tayo naggagaling-galingan, pero kung ayaw ng DNR, walang mangyayari. Hindi pwede yan. Umiinom ng gamot. Ha? Pampalabo na mata. Pampalabo na mata. Ito, baka... Mabuti na lang may drone ngayon. Hindi, pero baka ito hindi alam ng Nakikita ibang mga kababayan natin, si JB, ilatag din natin, ano? At hindi din naman natin pinadangkalan din yung DNR. Pero ang nakita kong problema dito, base doon sa yung mga mga meeting namin, marami tayong mga area na dinideklara na protected area or sabihin na natin mga special zones na dinideklara by presidential decree, by law, or by law. Alam mo ba na, Sen JB, na walang wala pang malino na meets and bounds yung mga lupa na yon. At tingin ko doon nag-uumpisa yung gulo. Hindi na bali yun. Wala meets and bounds. Hindi, kasi alam mo, kung titingnan natin, ito para lang mailabas din natin, noong kasi mga unang, hindi lang tuloy-tuloy up to now, maraming mga areas na dinideklara na, as for example, military reservation, parks, etc., protected areas. Ang nilalabas, kung nababasa mo, di ba, Kong Jonat, doon sa mga, ang nilalabas, hindi technical description. Kung hindi, sinasabi, itong barangay na to, sakop nito, ito magiging park. Pero hindi naman sinasabi, boss, nasa ko ba ilalagay yung fence ko dito? Saan ko ba ilalagay yung gate ko rito? Walang nakalagay. Hindi, pero hindi, ganito yan. Totoo yung una siguro yan. Pero they had every opportunity to do it already properly. Kagaya niyan. Longitude, latitude, etc. Meron silang ganun kasi may survey plan May survey. Ako nga, Sen, walang survey iba. Hindi kaya nga, ang ibig sabihin ko, trabaho yan ng DNR because they have money. Kasi ko nga, i-give ko na yung medyo malabo Sige, pagbibigyan ko na kayo, may mga malabong lugar, walang meets and bounds. Boss, yung Chocolate Hills ba, malabo ba sa inyo? Yan. Ayun, ganun. Diba? Yung ba Sierra Madre? Yung Sierra Madre. Malabo pa ba sa inyo yan, DNR? Yan. Dalawa na lang pag-uusapan ko. Wag na yung Hindi, tatlo. Sasama ko na yung kinagagalit ng kaibigan nating Congressman Richard Gomez. Yan. Doon sa Palumpon. Diba? Yung Forest protected land. area, forest land. Land. Ginawa ng, ano ba yung nireklamo? Piggery and all. Wala na akong sasabihin doon sa iba. Yun na lang tatlo na lang. Sino nagbigay ng permit para Ayan na nga. Local, LGU. Local. Sino nagbigay ng permit? Local. Away sila nung LGU. Lokal anong bibigay? Away sila nung LGU. Lokal, yung mayor yata nandun. Diba? Yung Palumpon. So, ibig sabihin, sa totoo lang, parang napaka-powerful din ang lokal. Siyempre, hindi. Tanggalin mo yung para. Talagisin mo na yung para. Tanggalin mo yung para. Oo. Regardless of yung gusto na ang permits, walang permits, pagbibigyan kung gusto. Halimbawa, ako mayor doon, o ako governor ng Rizal. Nakita ko, nagreklamo sa akin ni Sen JB, may mga gwardiya doon sa protected areas na bawal kayo doon. Bigyan ko kayo 48 oras, lumayas kayo riyan. Pag kayo hindi lumayas dyan, kayo
ikukulong ko. Ganon. Eh, tingnan mo kung hindi magpulasan yung mga gwardya. Parang ganun yan sa Chocolate Hills. Dahil nabigyan ng permit, di ba? Local nga ang kasama Pero ang tanong nila. kasi dito, yung mga mayor dyan, for example, sa Chocolate Hills, mga mayor, ano naman ang mararason nila para sabihin nila, nabigyan namin ng permit yan. Kamukha nito, ang ginagamit ng mayor dito, sinabi niya, nag-issue kasi ang DNR. ng PAMBI. Yung PAMBI na yan. Wala. Ang sinasabi ng PAMBI, wala kami issue sa'yo. So ang tanong, ano ang ginamit doon sa LGU para mabigyan ng permit? Di peke. Ha? Peke yun. PAMBI. Peke yun. Na hindi sinecheck ng LGU kung totoo, hindi. Basta binigyan mo ako papel. Kagaya niyan, best example yung nangyayari ngayon sa Masungi. Di ba nagtayo nga ng para yung wind farm, maglalagay sila ng wind farm. Sa Masungi. Sa Masungi mismo. Masungi. Sa Masungi. Tapos nag-away na kasi yung VENA Corporation is a Singapore publicly listed corporation. Okay. Renewable energy. Nung binanatan niyan kasi nakuha sa drone, sabi niya, no, we are just studying. Pwede ba mag-study ka? Naglagay ka na doon ng Halimbawa, sa Boracay naman. Ganyan din sa Boracay. Di ba, sino yun? Yung laging nandun sa laban ni Senator Manny, yung mataba na may-ari. Yun. Si Chris Aquino. Chris Aquino. He carved out a resort doon sa bundok ng Boracay. Di ba? Yung rock formation yun. Hindi pa ba violation yun? Napakahigpit ng... Alam mo, ang nakakalungkot dyan, merong Menro sa munisipyo, may Senro sa syudad, merong Penro para sa probinsya. Merong pang DNR na region. Lahat ba naman yan hindi nyo nakikita? Nakakatuwa lang, no? Sabi ko nga, senador na nga yung nagre-reklamo. Hindi pa pakinggan ng DNR. Lalo na kung kami lang dalawa ng Pau Capino magre-reklamo. Lalong wala. Yun ang nakakalungkot sa atin, no? Dahil, alam mo, ilan na nga yung mga areas natin na forest protected. Cover. Yung talagang, di ba, talagang kalbo na halos ng natin, dapat talaga maproteksyon. Kaya may ibang LGUs talaga. Nalulungkot ako na walang vision. Talagang, wala talaga eh. Tira lang. Parokyal, kung anong makikinabang sa kanila. Kung sana magkaroon tayo ng concern sa culture, sa history. No? Dapat importante pa rin yan para sa atin, lalo na itong environment, no? Doon lang sa alam mo, doon sa Banawi, isa sa paborito kong puntahan yan, Banawi Rice Terraces. Naku, lahat ng magandang vantage points, may mga nakatayo na. Hindi mo makikita parang commercial na. Yes. Sana maiayos nga yan ni Governor, kaibigan natin yan yung Governor doon. Sana may ayos kasi, Banawi Rice Terraces is considered as the 8th wonders of the world. Kaya lang minsan, pag dumadaan ka mo motor, minsan naghahanap ka na ng butas para makita mo. Diba? May mga shop, vulcanizing. Maayos sana ni Governor Davipog yan. Ito lang ang tanong ko, mga boss. Alam natin na ang LGU napaka-importante dyan sapagkat yan talagang enforcement. Last mile yan. Last mile. Okay. Pero alam mo, ang LGU, kamukha nito, example, ito man nangyari na to sa Bohol. Ang sasabihin ng LGU, meron ako kasing tiningnan na may papel to na approve ng PAMBI, may clearance. Na alam naman natin na malamang ito, fake ito. Okay. Pero doon na tumitigil ang kwento. Ang tanong dito, meron ba batas or meron bang patakaran na dapat yung LGU, boss, bago nyo aprobahan yan, hindi ba dapat usisain nyo muna kung tama o totoo yung mga dokumento? Kasi yun ang lagi di mo napapansin, yun ang lagi rason dito sa atin. Kapag nagkabulila, sabihin, ay, umasa lang ako sa dokumento na hindi ko alam na fake pala. Pero style daw dyan, narinig ko lang naman. Style daw dyan sa DNR. Mag-i-issue, halimbawa, tatanungin mo sila, kami nagtatalo rito sa babae. Protected area ba to o hindi? Bay, makakakita ka doon dyan, may lalabas na sulat na ito ay protected area. Okay, pero walang date. Ganun walang date. Undated? Undated. Okay, so hindi mo alam ngayon kung ano mag-uunahan. So ang tanong dito ngayon, official ba yun o hindi? Official, pero ang tanong, semi-official. Pero ano ang, alimbawa, meron namang nahuling issuance. Yung DNR din. Meron date. O sino ngayon na nauna sa dalawa? Itong sinasabi. Isa walang date walang ito. Date. Ayun.
Maraming ganon. Ba? In other words, Genius. Clean- Genius yan, makikita mo dyan sa i-clean up mo yan. I-clean up mo. Ito lang ng naman, ako mabuti. naman nakikiusap lang kay DNR Secretary Tony Loizaga, Yulo Loizaga. Ma'am, alam ho ninyo, nabalitaan ko, yung mga foreign trips niyo daw marami. Hindi bali na okay lang kung talagang kailangan naman yan at talagang high-level minister level yung mga meetings pupuntahan. abroad. Okay yan, kailangan nyo i-represent yung Pilipinas. But sana naman, ma'am, half of the time, itignan nyo lang yung mga violations doon Dito sa sa ating local. bayan, sa lokal. Ito mismo, hindi na nga kayo magsisimula sa zero eh. Ito, meron na eh. Bakit hindi kayo pumunta dyan sa Chocolate Hills? Bakit hindi kayo pumunta sa Sierra Masumi? Madre. Bakit Sierra hindi kayo Madre. pumunta sa Sierra Madre? Para makita naman ng mga tao. Pero hindi naman kayo palagi naka-coat and tie para si Fred Pascual. Pero in fairness, Parang ano yan? ito Parang pasensya Dodo, na, ganito. Yung pati yan, ito rin. Yung mga foreshore land, etc., dredging, etc., ganyan. Sa Sambales, nakita mo na yung nagde-dress dapat yan sa river. Papay kinukuha yung foreshore. yung mismong Mismong yung mga nandun na, yung shoreline na mismo, yung mismo mga nandun sa mga resort na nakapagtayo na at lahat doon, abay sa amin na mahuhulog na kami. Kasi wala na silang shoreline. Yusek, ito clear example. Yung Boracay, alam ito lang masasabi ko. Pag may government resolve, magagawa dyan, lalo na national. Yung Boracay, lahat ng violators dyan, doon sa dagat, naandyan. Makikita mo, lahat walang sewerage treatment, plant system, etc. Nakadiretso sa dagat. Nung sinabi ng national government, hindi pwede yan. Duterte, DNR Secretary Roy Simato, hindi pwede yan. Ayusin nyo. Tingnan mo ngayon ng Boracay. 100% mas maganda kaysa dati. Dahil dun sa government resolve. Di ba? Pero kung yung DNR mo, DTI, halimbawa, DTI naman, usapan naman bigas at yung mga basic commodities, maglalagay ka ng price cap, wala naman sumusunod doon sa baba. Hindi mo naman tinitignan eh. Subukan mo umikot, Secretary Fred Pascual, tignan mo kung hindi matakot mga yan. Sabi kasi niya, hindi daw siya pwedeng maging Mr. Palengke. Hindi. Hindi ko naman sinasabi, Mr. Pascual, na maging Mr. Palengke kayo. Ang sinasabi ko lang, umikot ka. Umikot ka. Diba? Kahit na gusto mo, umikot ka, naka-Amerikana ka. Diba? Okay lang naman sa regaluhan kitang tay. Para medyo tamang-tama pag-ikot mo. Alam mo, marami pa naman customer itong si paring Ed sa mga ganyan, yung mga coat and tie. Marami siyang pwedeng supplier. Pero pupuntuhan ko lang. Dahil alam mo, kaibigan din naman natin si Sec Tony Loizaga. Ay, unang-una, yung issue na yan, yung mga biyahe-biyahe niya, nasabi na yan eh. Kung sa Senado pa nga sinabi yan. Hindi naman, pinapalabas lang nila yon na marami siyang biyahe. Ang totoo nun, limited lang yung kanyang mga biyahe because meron talaga siyang mga functions na pinupuntahan. Pero be that as it may, sabi mo nga, paring Ed, ang nakikita ko dito pagdating sa DNR, yung sa baba. Yung pag-enforce doon sa baba. Boss, kasama na yun. Siyempre, di ba? Pag yung taas kumilos, halimbawa si SOJ. Tignan mo kung umikot yan sa region. Kung hindi yung mga regional prosecutor mo magtindigan. Din nakikita nila active yung DOJ Kailangan secretary. kasi talaga. Pag makita mo tutulog-tulog. Iba yung nakikita eh. Iba yung nakikita. Hindi, tsaka mahirap din kasi, alam mo, yung tanggapin na natin na meron talagang, kumbaga, pagbabanggaan ng interest ng LGU against sa national. Yes. Marami dyan. Na Hindi, kahit kasi sabihin mo, tama di ba? yun. Kahit Tama. sabihin mo na andito ang national. Kasi hindi naman totoo sa DNR to eh. Totoo din doon sa iba't ibang ahensya eh. Pero sa atin kasi tinitignan natin, preservation ng natural resources natin, heritage, ganyan. Kaya lang, minsan may mga LGUs talaga na siyempre ano yung makikinabang kami. Hindi nila naiisip yung pag-preserve. Bihira naman talaga kasi yung yung nagbibigay ng importansya sa heritage, sa culture, sa natural resources. Doon nga sa amin, iba din, di ba? Iba. Iba din sa inyo Diba? din. Minsan nalulungkot ako, di ba? Ibang topic to, pero pag nalulungkot pa rin, pag dumadaan ako ng pinaglabanan, pag sinabi pinaglabanan, pag-usapan natin. historical, mamaya na. Mamaya na. Basa muna tayo ng text. Sabi dito, 2375. Attorney Dulay, good morning. Tatanungin baba ng LGU kung peke o legit ang dokumento kung alam na nilang peke. Hehe. Edwin Villanueva. Tama ka dyan, Edwin. No? At bago lang tayo, kailangan lang tayo magnegosyo. Pero bago po yan, dito po, meron pong bingo event, ang PAGCOR. Bukas na, March 17, ang mas pinasiyang bingo, big time milyonaryo, Link Bingo Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang host site ng PAGCOR Bingo event
ay sa Le Pavilion, Metropolitan Park sa Pasay City. Pero maaari ring maglaro sa mga sangay ng Casino Filipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Hanggang 2 milyong piso ang premyong nakataya sa Game 10. Habang 1 milyong piso naman ang premyo bawat isa sa unang 9 na laro ng pabingo. Ang mas pinasayang bingo Big Time Milyonaryo ay karugtong ng matagumpay na Paskong Big Time Bingo Milyonaryo noong Disyembre, kung saang 7 mapapalad na manlalaro ang naging instant milyonaryo. Ang oras po natin, alas 9:34 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Nagbabalik po inyong programa, Executive Session. Dito pa rin po ang barkada. Sarap ng kwentuhan off-air, pero kailangan na kami mag-on-air. Kaya ito po kami ngayon. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Andito pa rin po, walang iba. Paring Pao Capino, Congressman Jotan de la Cruz, Paring Eda Vier at Senator J.V. Arcito. Good morning, boys! Morning. Ito, kanina umaga bago tayo umere, nagme-message sa akin isang avid listener natin, si Mami Esther. Sabi ni Mami Esther, yung anak daw niya kasi nagpapaupa ng sasakyan. Ito yung in relation to doon sa nangyari sa Skyway. May isang lasing na nagmomotor, lumusod, counterflow, sumalubong. At nung nabangga niya yung isang driver, hindi ko alam, Innova ba yun? Innova. At sumalpok, namatay yung sa motor. Tapos sira pa yung Innova. Pero ang concern niya kasi dahil nagpapaupa daw yung anak niya at driver ng kotse. Minsan nagdadrive yung anak niya as a part of dun sa rental. Pag nangyari ba daw sa anak niya, kasi itong driver ata nakulong for 1 or 2 days. Kung hindi ako nagkakamali, nakikita ko rin na basta may period of time na nakulong. Pwede ba daw mangyari sa anak niya yon kung sakasakaling maulit yung mga ganitong insidente? At kung tama ba? Kung siya nagdadrive. Kung siya, yung anak niya nagdadrive, makulong, na kitang-kita naman sa CCTV at kitang-kita naman kung gawing ebidensya. Na hindi naman niya kasalanan. Na hindi naman niya kasalanan. Yusek, sagot! Yan. Alam mo, sa batas, meron tinatawag talaga dyan na yung parang preventive detention muna yan. Okay. Preventive. So, kaya nga meron tinatawag tayo na inquest na rules, na pwede kang ikuhanin, arestuhin, at ikulong for a certain number of hours. Pag hindi ka nakapag-file ng kaso, kailangan pakawalan ka na. Yes. So ito, alam mo, ang masasabi ko lang niya, pag may aksidente kasi, lalo na kung ang aksidente na involved dyan, may namatayan, ang kadalasang proseso Kinukulong. ng pulis natin, dinidetain yung mga involved. Pero yun naman, dapat yun, kung talagang lehitimo yung pagkakakuha dun sa tao, meron yan dapat either i-inquest yan or idaan yan sa preliminary investigation para mapakawalan muna habang nagtutuloy yung investigasyon. Kasi palagay ko si Aling Esther, no? Aling Esther, siguro tinatanong ninyo kung bakit kitang-kita naman doon sa CCTV, sa walang kasalanan, sumalubong, bakit kinasuhan? Yung po kasi, ang default po kasi ng mga pulis, pag merong na-aksidenteng ganon, merong namatay, ang default po nun, mag-file talaga ng kaso. Pag pinail ng pulis doon sa piskalya, doon papasok po yung sinasabi ni Yusek Dulay, natitignan naman ng mga piskal kung talagang may kasalanan ba o wala. But as a default, talaga yun ang gagawin ng pulis. Mag-file ng kaso doon sa piskalya at doon sa piskalya at i-detain yung tao. I-detain yung tao. Either meron kang inquest proceedings o meron kang preliminary investigation. At doon naman, tsaka papasok yung, nasa CCTV naman nakikita. At hindi dismisso yung kaso. Kaya lang, ma'am, talaga merong konting abala. Abala lang. Abala talaga. Ito bago naman kayo dumating dyan, yung tinatanong niyo sa anak nyo, ito lang ang unang sasabihin ko lang sa inyo, a-advise ko lang kayo. Yun bang pinauupahang anak, na sasakyan ng anak nyo, meron bang paintulot sa LTFRB? Kasi yan ang mas mahalaga. Kasi kahit hindi mangyari yan, at mahuli yung anak ninyo na kayo nagpapaupa ng sasakyan na walang paintulot ng LTFRB, koloro mo yan, impound yung sasakyan nyo, pati yung anak nyo may kaso. Pero dapat siguro pag-aralan din yan. Kasi nangyari din sa amin, may mga ice plant kami. Yung delivery, yung ice truck namin, yung delivery ng nakaparada lang dahil nagbababa ng yelo.
nabangga ng isang nakamotor na nalasing, ang kinulong yung driver, nakaparada lang. Dapat siguro pag-aralan natin kung paano na, kung talagang kitang-kita naman, on the spot, may CCTV, di ba, may dashcam, siguro dapat, kasi kawawa naman yung walang kasalanan eh. Alam mo, Sen JB, sa totoo lang, ang issue dito, yung doon sa pag-enforce, may batas na eh. Malinaw na ang batas. Kung ikaw naman walang sala, talaga dapat ka naman hindi panagutin. Kaya lang, sabi ko nga, ang proseso ng mga kapulisan natin, kahit pag may nangyari, may namatay, lalo na. O may nasugatan, sigurado maghahanap muna yan ng pwedeng, pwedeng isama sa investigasyon. Ang problema nun, pagkasama sa investigasyon, boss, kuha ka muna. Dito ka muna, detain ka. Yun ang nagiging proseso, procedure. Naalala ko, yung usually na napapanood ko, yung mga nag-ship, yung mga nagda-drive ng truck ng mga gasolina. Kasi usually, based sa napapanood ko rin, yung parang binabangga na lang bigla sila sa likod o hindi nila nakikita na may motor na palang sumuot sa ilalim ng truck nila. Tapos, bigla silang makukulong. Yun naisip alam mo, ko lang din maraming na ganyan. example. Ako, kakapanood ko lang ng isang video. Ewan ko kung ano nangyari. Pero, nasa intersection, may kotse, lumulusot. Yung motosiklo, tuloy ang hataw, bumubusina lang. Diretso, nauna na yung kotse. Busina lang ang kanyang kontra. Ayun, awa ng Diyos, bangga. O ngayon, natanong dito, sino ba may kasalanan doon? Di ba? Alam mo, ang problema kasi sa banggaan, unless meron kang camera, ano yan eh? Turuan eh. Sasabihin to, hindi boss, ito, boss eh. Yun ang problema. Lalo pag may namatay o nasugatan. Ano lang siguro dyan, paano pabilisin yung sistema. Kailangan pag-aralan. Kasi kawawa naman yung walang kasalanan eh. Kawawa din. Kung i-detain mo nung matagalan. 24 o 36 may ganun talaga ang siste. Ang ginagawa kapag ganyan, didetain ka muna. Pero grabe yung nangyari sa Skyway, no? Ang ginamit kasi niya, yung down ramp. Siyempre, ang binabantayan kasi ng enforcer dyan, madalas yung paakyat. Siyempre, bawal ang motor. Ano ba yung down ramp? Ito yung pa-exit na to, exit. Pa-exit, doon umakyat eh. Kaya nag-counter nakita ko sinisitan ng gwardiya. Hinabol. Kaya lang nakalusot na. Narinig siguro yung motor sa likod, tapos lumingon, tapos hinarang. Wala eh. Sino ba namang idiot lang nagagawa nung aakit ng down ramp. Buti nga wala nangyari dun sa driver ng Innova. Pero warak yung sasakyan niya. Yun ang mabigat doon. Ang tanong ngayon, sino sasagot ng sirang yun kung hindi ka insure? Wala na. Tapos na. Ikaw. Well, theoretically, dapat yung nakabangga. Kaya lang. Wala, patay yun eh. Deadball na eh. Paano? Dead bang to. Tapos siyempre wala naman din tong malamang kakayahan. Yung insurance mo ano pa? Pero nagmumotor din naman ako kaya nagbibisikleta ako, nag-drive, lahat nagagamit ko pero marami din talagang pasaway, no? Kaya sana ingat tayo, no? Pero ang nakakatuwa na yung mga courier riders ganyan, mas disiplinado sila kumpara doon sa iba. Lalo na ako rider din, ingat tayo dahil wala tayong protection eh. Diba? At saka, alam mo, Sen, nakukun lang ako doon sa enforcement. Doon sa, sabihin nila, hindi namin kaya, wala kaming tao, wala kaming budget. Diba? Titigil ba yung gobyerno pag ganyan ang dahilan? Halimbawa na lang, sa DILG o LTO, o sino ba doon sa traffic? MMDA. Tsaka mga local... ito na lang. Gusto nyo talagang kumita para madagdagan yung kaba ng bayan. Yun yung pagitan, yung McKinley Road, yung pagitan nung Ayala, ng EDSA, at saka doon sa Esensa, doon sa papuntang McKinley. Di ba walang lusot yung mga violators niya? Walang kalusot-lusot. Tignan ho ninyo yung mga kumaka-counterflow ng motor. Kung ikaw galing BTC, tapos nandiyan ka, lahat ng delikado na andyan. Hindi nga. May kumaka-counterflow pa. Ilagay na yun. Malaki na ng media nun. Sobrang. Lahat halos ng motor doon pero pinapayagan? Pinapayagan. Sa akin, simple lang. Maglagay lang kayo ng tao doon sa may santuario. Maglagay kayo ng tao doon sa dulo. Walang lulusutan eh. Yung magka-counterflow, kaya bumalik kayo, huli kayo. May CCTV rito. Tingnan mo kung baka 500 lang makahuli kayo dyan sa araw. So, enforcement lang yun. Doon pa lang yun. Kasi imbuto yun eh. Pag pumasok kang ganun doon sa McKinley yun, galing ka ng EDSA, kumanang ka, lalabas ka doon sa Esensa, wala ka naman pwedeng kaliwat kanan dahil Dasma at Forbes ang nandun eh. Doon ka rin lulusot sa Esensa eh. Huli na. Huli mo. Ang tanong, may nanghuhuli ba? Wala.
Di ba hintayin nyo pa bang magkaroon ng malaking aksidente? O kaya yung malalaking tao na pumapasok dyan sa North Forbes, ang tamaan, tsaka pa lang kayo kikilos. At saka yan, hindi yan, huwag nyo sabihin na, hindi kasi may problema pa kami, Taguig versus Makati. Hindi. Iisa lang yan, Taguig yan. Ganun ba? Meron ba bang issue na ganun? Taguig, Makati Hindi ba nagkamanatanga tungkol doon sa swimming pool ng mga bata? Yung sa aquatic center dyan sa Pembo. Nagka-problema na nga dyan dahil sinarahan ng Taguig. Yung mga ganun eh. Pero tanong dapat, pwede bang saran talaga ng Taguig yun? Hindi nga dapat pwede. Una na lang, ipagpalagay na nasa kanila na yung area na yan. Alam naman nila yung aquatic center na yon, talagang tinayo yan para nga maging swimming lessons. Pero bang mataga Makati, yun ang problema, di ba? Di pumunta sila doon at ba't may sasara? Makipag-usap kayo. Mag-usap kayo. Kasi in the end, habang nag-aaway kayo, ang naapektuhan yung taong bayan. Kaya lang, ang problema nga dito sa issue na to, tama, ito ay hawak ng Makati. Ito naman ay sakop na ng Taguig. Pero kasabihin mo na hawak ng Makati to, hindi pa rin naman pinapagamit ng Makati doon sa mga taga-Taguig. So, sino nakikinabang? Wala pa rin, di ba? Mag-usap sila. Matagal na. Mukha yatang kahit gusto mag-usap, hindi ngayon, kung hindi kayo makapag-usap, maganda suggestion ni Kong Jonathan. Ano suggestion mo? Total akin to, inyo yan. Ganito, ganyan. Ito na lang, para kwentas klaras. Maglabang kayo sa halalan next year. Para matapos na. Once and for all, maglabang kayo. Kami, Cayetano dito. Dito, Binay. Laban tayo. Saan maglalaban muna? Sa Taguig ba? Sa Taguig o sa Makati. Kasi pero fair lang. Di ba? Talagang ipaliwanag yun sa mga tao kung ano talaga ba ang maganda, ang hindi maganda. Mas mapapabuti kayo. Maglabasan kayo ng pera. Di ba? Talagang mag-ubusan kayo. Diba? Pero paliwanag nyo sa mga tao. Pero pag may pinili na ang tao, tama na. Kasi pagkatapos sa eleksyon... So ito, susunod na ito, parang sa halalan pa. 2025 pa ito. Away. Kasi halimbawa, sa inyo yan. O sige, inilipat sa Taguig yan. Pero yung property akin eh. Kami nagpatayo niyan. Hindi nyo pwedeng gamitin. O hindi yan, nag-aaway kayo. Mga attorneys. Diba? Pasensya na po kayo, mga attorneys. Habang naglalabang kayo ng legal, sino na iipit pag nagsara kayo ng health center? Pag hindi kayo nagbigay ng gamot, sino naapektuhan? Kayo ba? Hindi. Nandun kayo sa mga air condition yung office eh. Pero paano mangyayari nga dito, paring Ed? Building ng Makati, sakop ng Taguig. May kanya-kanya. Sino pupunta doon? Sa health center, sino pupunta doon? May kanya-kanyang katwiran eh, di ba? Pag tinignan mo yung isa, may katwiran. Pag tinignan mo yung isa, may katwiran. At pag tinignan mo nga, ang nagsasuffer tao. Pero in the end, kayong mga tao, sa dulo, nasa sa mga kamay nyo naman kung sino ang dapat ninyong iboto. So, ang pinakamaganda dito, paring Ed, kahit na lupa ito, ng building ng Makati at sakop ng Taguig, payagan na rin ng Makati na gamitin ng mga para sa akin na ngayon taga-Taguig. Kasi mga sabi mo sa akin nun, mga Embo area. Mga Embo area. Kasi payagan na. Diba? Sinasabi mo dati, mahal mo si Kong Jonat na dati tiga Makati. Ngayon bang nailipat si Kong Jonat doon sa boundary ng Taguig, hindi mo na mahal si Kong Jonat? Hindi pwede yun. At hindi mo na bibigyan ngayon ng gamot. Hindi mo na paliliguin sa swimming pool. Ikaw ba? Mahal mo pa rin, di ba? So Kong Jonat, kahit na ikaw ay tiga-Taguig na, bubuksan ko pa rin ito, pwede ka pa rin kumuha ng gamot dito. Yan ang tunay na pagmamahal. Parang narinig ko kay Lani Cayetano yung sinasabi. Nakita mo? Hindi, parang ganito. Ikaw naman, Abi. Hindi, may mga facilities kasi Abi. na nasa labas. The best example na halimbawa yung pinatayo ni President Erap na San Juan area. Pero nasa Rizal. Pero nandoon doon yung mga taga San Juan. Sila nagpatayo noon at lahat. Hindi yung mga taga San Juan sinusuportahan ng San Juan government. At halimbawa naman doon sa kabila naman, di ba? Merong mabuting ginagawa si Mayor Abi Binay. Si Abi ka naman. Pero kontra doon sa tayo pantay. Kontra naman yung Taguig. Hindi mag-usap naman kayo ni Mayora. Hindi nga sila nag-uusap ka, kaya nga nagkakagulo, di ba? Yun na nga punto. Hindi dapat yung mga sino ba dapat mga ito na lang, ito. Mamagitan para maayos ito. Kaibigan ni Sen JB to. Sino? Stoppy Pitch na lang. Kausapin. Ang kaya nyo pa. Si Stoppy Pitch na lang kausapin. Ito na lang muna. Si Mayor Lani at saka si muna mag-usap. Sino? Para si Mayor Abi. Nakakalungkot lalo kong Sino? Mayor Lani sino? Mayor Lani at saka si Direk Cayetano. Pero alam mo, sayang no? Sila muna. Sila muna mag-usap.
Dati malapit sa Congress, magkaibigan yan eh. Sino? Si Kong Lani and Kong Abi. Very good friends yan sa Congress. Dikit. Dikit. Sayang, nakakalungkot lang kasi pa rin natin kaibigan. Wow, ganun Magkaibigan talaga sila noon nung nasa Congress. Ito si JB parehong magaling yan Congress. Mayora Abi, Mayora Lani. Parehong magaling yan. Pero kung talagang ayaw nyo, Topi Pitch na lang. Si Peps na lang ang kasabi natin. Dito sa kabila, si Peps tsaka si Direk. Si Peps at saka si Direk. Si Peps tsaka si Direk. Yun ang salansanan. Ba't ayaw mo si Kong, Campos? Hindi, pwede rin. Pwede rin si Kong. Pwede rin diba, kung sa kabila ba nandiyan pa ba si Congressman, yung nakasando, nakita natin nakasando. Wala na. Wala chika? Si Henry. Henry Dueñas. Wala na ba? Pero may gusto akong congressman. Parang Asahi versus 3D yun. Parang yan, may gusto akong congressman nakita ko sa mall sa Makati. Nakita ko na naman. Nakita mo rin? Nakita mo? Galing mo. Sino? Hindi, idol. Hindi nga, sino nga? Ha? Nakita mo. Clue. Ha? Clue, bago tayo mag-break, clue. Ano siya? Matikas. Pero mamaya din pagbalik may lang ako na pinagbibintangan tayo. Nasama ako sa Black Pro. Mamaya, pagbalik. Pero kailangan. Alam mo ang problema sa NJB? Tinan mo, ikaw lang nga nasama. Hindi mo kasi kami sinasama Kaya... Kailangan muna tayo mag-negosyo. Balag ako sa Singapore. Ito lang, mga kapatid. Mariing pinabulaanan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo hinggil sa isang mananaya na 20 beses umanong nanalo sa loto sa loob ng isang buwan. Paglilinaw ng PCSO, base na rin sa listahan na isinumite sa Senado, hindi sa major o jackpot lottery games ang nanalo kung hindi sa minor o digit games lamang. Nilinaw pa ng PCSO na ang naiulat na 20 claims na ginawa ng isang tao ay hindi nangangahulugang 20 beses itong nanalo. Para kasi sa mga low-tier games na minor prizes ay mapapalalunan gaya ng 2D, 3D, 4D at 6D loto, maaaring ipaklaim ang panalo sa mga loto outlet agents o kaya naman ay kinatawan ng mga winner. Ayon sa PCSO, ang naturang pakiklaim scheme ay pinapayagan para sa mga nananalo na nasa malalayong lugar at walang valid ID. Gayon din sa mga nakikisuyo na lang dahil ayaw ng bumiyahe patungo sa kanilang branch office. Bababatid na ang mga papremyong 10,000 piso pababa ay maaring i-claim sa mga authorized lotto outlet o di kaya sa PCSO branch offices. Sa kabilang banda, tanging sa PCSO main office lang sa Mandaluyong maaaring kubrahin ang mga major jackpot prizes. Muli naman tiniyak ng PCSO na patuloy ang kanilang pagtaguyod at itataguyod ang patas at may integridad na gaming environment sa bansa. Ang oras po natin, 9:55 ng umaga. Number 1. Good morning Pilipinas! Nagbabalik po inyong programa Executive Session. Ito po, third segment na po namin. Wag po kayong bibitiw. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama pa rin po natin. Walang iba, Senator J. Versito, Paring Edavier, Kong Jonathan de la Cruz at si Paring Pao Cabino. Good morning, boys! Good morning. Alam mo, si JB, meron lang ako narinig na naman. Ba't parang pati ba naman yung iyong official trip pa dyan sa ano? Yung galing ako sa Singapore. Medyo may sumisipat na naman dito. Nagulat nga ako. Ewan ko. Hindi, alam naman natin na may away ang House ngayon tsaka ang Senado itong nakaraang buwan. At meron talagang continuous effort para sirain ang kredibilidad ng Senado. Senate President Mig Subiri. Pero nagulat ako, nadamay ako sa isang video. Talagang well-produced Yung, tsaka sa YouTube ad pa. Ads pa. May Nakaboost. So, natawa ako. Anong kwento nito? Di ba nagpunta kami, Yusek, naalala mo, nung wala ako dito for 2 weeks. Nagpunta ako ng Singapore with the Senate President Mig Subiri. Ito, walang gas sa gobyerno to. We were invited by the organizers and Singapore government para sa Air and Defense Show para tignan din namin yung mga pwede nating ma-acquire for the AFP modernization, lalo sa Air Force. Tama. Yes.
sabi nga ng iba ron, bakit kayo pupunta? Dapat yan, Air Force na pupunta, DND officials. Pumunta na po sila. Pero siyempre, bilang funders, kami po ang naglalagay ng pondo. Kailangan din naman namin makita yung bibili namin. Di ba? Kung saan nyo inilalagak yung pondo. So anyway, cut the long story short, nagpunta ko kami doon. Nagpo-post pa nga ako ng mga pictures kasama. Siyempre, alam ko, hilig ko yan. F-15, F-16, mga fighter jets, mga Gripen, no? Tuwan-tuwa ako, kami ni SP Mig, nag-post ako na window shopping for the armed forces modernization. No? So, ito naman. Siyempre, yung sinasabi mo na pinanggagalingan niya, na ikaw bilang senador at kayo ang naglalagak ng pondo sa AFP, siyempre excited kayo na mabigyan ng AFP ng moderno kailangan natin external defense, di ba? Armaments, matagal na advocacy yan ni SenJB. Ni-sponsor ni SenJB yan. Defense, security, mass transit, healthcare, national housing, national issues housing, talaga. Ang nagulat talaga ako, biglang doon sa ads nga na sinasabi ko na pandira. Yung tinitira ka, ginamit yung pictures na pinost ko, kami ni SP, doon sa harapan ng mga eroplano. Ahente daw ako ng Boeing, ng Bell, ng Airbus, lahat na. Alam mo, parang alam ko na Yusek Dodo kasi yung halata tuloy na kung sino yung nagpatira nito, gawain nila. Dapat yata hindi sila hindi mambabatas, dapat commissioner. Nangungumisyon daw. Ano daw, ahente. Naku, kahit kailan. Alam mo, sa PNP, ako naglagay din ng pondo dati, nagka-air unit na ilang Airbus yun ang binili, Bell. Kahit nga cellphone, kahit nga champagne, wala ako nakuha doon. Pero masaya na ako na naayos natin yung air unit. Alam mo, ako ito naman kailangan lang malinaw lang si JB Makikita nyo po yung advokasya po ni Senator JB Ercito. Kasi po, pag pinag-usapan po ito mga bagay na to, tinitingnan po niya yan at nakikita nyo po ang resulta doon sa budget. Sapagkat ito po, nagre-reflect doon sa budget. Hindi po ito style ng ibang mga tao. Na walang lumalabas, puro boka lang. Tapos, ito, nakikita mo Si Sen JB naman, matagal na niyang advokasya yan. Makikita mo pagka yung mga major big ticket infrastructure projects, laging nakasupport si Sen JB dyan sa budget, di ba? Pero si SP, hindi ko maintindihan. Ikaw naiintindihan ko. Pero si SP, ewan ko, parang ngayon ko lang narinig na advocate ng ganyan yan. Pero si SP, in fairness, sa defense, talagang siya nag-utos talagang, yun ang, gusto niya palakasin no? What differentiates sa Senate, sa House, hindi sa inaano ko. Sa amin, importante yung institutional amendments, no? Yung AFP, modernization, ay ma-advocate, yung healthcare, sa mga educational, doon namin nilalagay, doon namin kinukuha. No? In fairness kay SP, itong last, yung mga Coast Guard, vessels, pinadagdagan niya talaga. Baka kailangan pa tayong yung nga sinasabi ko sa JB, yung sa iyo, at least sa iyo personally, sa Senado, alam ko ikaw yung nagtulak na, for example, sa AFP, ito'y pinag-uusapan yung budget. Ikaw ang nanguna dyan, nagtulak ka na dagdagan kanilang budget. O, kasi pag from the House gap. Dahil, alam ko, natapyas yung budget nila. Kalahati. Malaki ang tinapyas. Ikaw ang nagbalik ng budget nila. Nirestore din, nagdagan pa natin. Doon sa rail, si Sen JB rin. Tinapyasan din yun. 50 billion. Binabalik mo rin. From 70 billion, naging 35 billion. We are already paying for the loan. So pag yung portion natin, yung mga right of way, alam mo na yung mga dito, civil works and others, pag yun na-delay, wala na. Delayed lahat. Bayad. Tsaka nung Committee on Health ka, Sen JV, di ba? Yung mga health facilities. Kaya nga si Sen JV talagang dati nang nandyan. Ewan ko lang si SP. Ngayon ko lang naririnig Baka kailangan tayong i-educate ni SP. Baka naman yun ang advocacy niya. Pero hindi natin siya nararamdaman. Institutional. Institutional. Because he is the head of the Senate. Kaya pwede na rin. Institutional ang kanyang tingin. Total SP, nandito si Sen JB, I rest my case also. Dahil kay Sen JB. Hindi naman sa dinidepensa, pero talagang si SP ang nag-utos na dagdagan yung institutional. Ang isa pa dyan, sino pa? Si Sen JB talagang mga kababayan, talagang tumutulong yan. Alam na natin. At kahit anong committee hawakan ni Sen JB. Ang hindi ko maintindihan masyado si SP at saka yung majority leader ng Senado, si Joel Villanueva. Yan, hindi ko rin maintindihan yan. Hindi naman. Parang puro napapasama sila kay Sen, mabuti na bibigyan kayo ng konting
kuwan nito ng konting nababahagian kayo ng pagiging the good one. Pero kung kayong dalawa lang. Tsaka legitimate public servant si Ewan ko Sen si JB. majority leader. Kung ano-ano pinagsasabi nito. Pero dahil kay Sen JB rin. Hindi. I rest my case. Hindi, pero interest pag ano. Because of Sen JB. In fairness naman, yung Senado, yung leadership na Senado noon, panay bata na kami mga seatmates. Kaya medyo dynamic din. Tsaka ibang orientation, no. Hindi naman sa inaano ko sila, pero at least hindi na pag-uusapan ko anong meron diyan. Pakinamin yung ganun. Inisip natin kung ano pwede magawa. Institutional, very important sa atin. As compared with the others. Yun. Basta ako, I rest my case habang nandito si Sen JB. Pag wala, yan. Ibang usapan yan. Patiin ko lang, nakikinig sa atin yung ating mga listeners na taga-subaybay lagi sa atin every week. Si Sally Medrano. Sally, good morning sa iyo. Kay Mids, si Mids din. Good morning, Mids. Nakikinig sa atin si Mids. At yung iba pa dyan, mag-text lang kayo para mabati namin kayo dito sa ating programa. Pero bago tayo mag-break, meron lang uli kasi naman, lumalabas na naman uli. Ang dami na naman nagre-reklamo. Kamukha nitong sa mga may-ari ng kondo na nagbayad na uli. Kamukha nitong nasa news. Yung DMCI Ivory Woods na mga may-ari na nabumili noong nabuo na yung condominium, nabili na yung unit, tapos talo sa Supreme Court yung kaso. Patay. Yun ang problema. Alam mo, maraming ganito. Ito ay ito ay maliit na bahagi lamang ng mga problema ng ating mga condo unit or owners na karamihan ay ordinaryong Pilipino na OFW o ito ay mga regular workers lamang na gustong makapag-ipon, makabili ng mga unit, pero nangyayari ano mangyayari for example nito? Talo. Ang tanong nga dito una, paano ba nakapagbenta itong mga ito, nabigyan ng license to sell nung umpisa, na alam naman pala nila, yung lote may problema. Di ba? Bakit nabibigyan ito talo sa Supreme Court? Saan yan? Sa Ivory Woods, sa Taguig development, sa may Acacia Estate. Sa may Acacia maganda Estate. dun. Maganda dun. Sa may C5. Malapit doon. Ang nangyari yata, base dito sa nasa balita. Nagreklamo. Hindi, sa nagreklamo, yung Ivory Woods, binenta to matagal na. Nagkaroon ng pre-selling? Hindi, pre-selling. Nagkaroon ng structure. Hindi alam ng mga may-ari na may kaso pala to. Hindi naman di-disclose din ng developer, ng DMCI, na may kaso ito. Nilalaban nila. O nangyari ngayon, lumabas ang decision Supreme Court. Talo sila. Hindi. Iba pala may-ari. Mali. Mali yung sinasabi ng balita na yan. Fake yung fake. I should know. Kasi yung mga yan, yung portions of that, napanalunan doon ng mga workers. Workers nanalo. Ngayon, yung napanalunan na yan ng nagbilihan. Pati yung mga workers, binibili rin nila yung kanilang rights over the property. Kasi transport workers itong mga ito eh. Okay. So nagkaroon ng workout na yan, etc. Ngayon, itong mga nagpabili na workers nito, ang gusto nila, dadagdagan. Yung kanilang, napagbili na nila. Kaya hindi totoo yan. Yung sinasabi ng balita na yan, hindi totoo yan. Nabili na yan dati. Ngayon, itong mga workers na ito. At merong isa, kakilala ko pa yun. Yung dito sa mga workers, dinala pa nila yan sa Senate. Doon nagkaroon si Sid Yung ginanon ni Senator Tulfo. Na hindi naman totoo yun. Kasi, paano ngayon to? May decision ng Korte Suprema. The decision of the Supreme Court na sinasabing decision ng Supreme Court is not the decision. The decision is a final decision in favor of yung bumili na originally. Ganyan ang nangyari dyan. So hindi workers ito? Hindi, may yung workers inano nga nila nagbenta sila sa isang yung ano na yon. Yung pinagbentahan nila yun ang nakausap ng DMCI. Paano ngayon to? Yun. Anong gagawin nila ngayon? Gusto nga nila, gusto ng mga workers, ang solusyon na lang dyan, dagdagan pa sila. Mag-usap na lang sila dun sa original na pinagbilhan nila
property. Ibig sabihin, may workers binenta sa ibang tao. Ibang tao. Tapos ibang tao yung nagbenta sa DMCI. Yun pero ang problema workout. pa rin kasi Of course. nagka-position ng Ngayon, ang Supreme Court, kailangan diba? lang hindi naman po pwedeng gawin nila yung ganyan. Mag-usap-usap na lang sila. Para rin yan yung Makati Taguig. Workout, dadali mo sa kung saan. Mali-mali ang mga sinasabi mo, mali yun. Kaya lang, ang problema pa rin. Yung iba naman din, meron talagang problema yon. No? Hindi, not in this particular case. Marami din namang mga properties na dinidevelop ng ilang developers na mayroong problema. Ngayon, ang tanong ko lang, ulit, kahit bumagsak yan sa Department of Housing o Department of Trade, bakit ba hindi manduhan ng gobyerno yung mga developers na nagbebenta kung totoo at na talagang mayroong problema ito at naglalaban kayo sa husgado in the interest of transparency? Hindi ba? Napakadali naman yan. Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga line departments, a simple department order, diba, will solve the problem. Parang maganda yung sinasabi mo. Parang sinasabi mo, kung ito'y developer, dapat may disclosure siya. Disclosure ka. At kung may disclosure ka, hindi ka dapat muna din bigyan siguro muna ng license to sell. Sila rin Kasi yun. magiging problema rin yun, di ba? Sila rin yun. DTI at saka Department of Housing. Ang point ko, dapat yung DTI, alam nyo kasi, palagi naman natin itong sinasabi, yun yung mga developers or yung mga private interest groups. As possible. As much as possible, talagang gusto niyang kumita ng malaki. Ngayon, ang gobyerno, ang nandyan para kayo naman maging tigapagtanggol ng consumers. Na wag naman masyadong abusado Yung mga at very developer. glaring yung katarantaduhan na gagawin nitong mga developers. At Ang tanong ko na lang dyan, kung ikaw yung developer, ikaw din yung department head. Yun ang problema. Ay, may ganun. Yan ang malaki. And then, ang nangyayari pa dyan, patagalan din. Nagiging patagalan kasi meron housing adjudication commission Yan yung HLURB dati. Yan ang Ay, nagbibigay. HLUB ba dati yun? Yan ang Nasa under DSUD under na the siya. DSUD DSUD yan. na siya. Yan ang nagbibigay ng mga permits, etc. And at the same time, yan din ang nag-adjudicate sa mga kaso. Ang tagal ng mga desisyon dyan. At saka pabago-bago ang mga desisyon ganun? dyan. Yes. Pahirapan pala, no? Oo. Pahirapan. Pero kailangan maayos talaga. Kailangan ayusin na- Lalo na yung ulit. nakakaaway, mga OFW Yes. na hard-earned money, mag-i-invest, tapos ilang taon hindi ba makakuha yung mga titulo. Yan ang dapat maayos natin. Ang dami Dito sa mga ganitong sa mga kondo at Hindi, iba kailangan pa. talaga kasi alam mo si NJB, nakakalusot lang naman yan dahil doon sa provision sa kontrata na pinapayagan na lang ilagay. Na nakalagay doon, walang kasiguraduhan kung kailan. Kung nagbigay man kami Dapat ng petsa, mabigyan. Iniisip ko ito nga, ay manong- ano lang to, kumbaga parang tentative lang ito. Ibig sabihin, hindi ito talaga. Sinasabi na yung, baka sa petsa na ito, maibigay namin. Tama si Yusek bakit pinapayagan ng gobyerno yan? Yan, oo. Diba? Halimbawa nga, lagi natin binabanggit dito sa DTI. Pagka yung mga nagpo-promote, yung promoters, gustong akitin yung mga tao. Ang gaganda ng sinasabi. Halos mapuno yung inbox ng cellphone mo at saka email mo sa dami ng kanilang mga ads Pero pagka pumasok na sa bitag, 'di ba? At sila ay nag-qualify na Yun. o nanalo na, ang sasabihin nila hindi namin obligasyon na i-inform ka. DTI o kung sino man yung ahensya sana ng gobyerno, bakit nyo pinapayagan yan? Bakit hindi nyo ilagay doon sa pinapasubmit sa inyo, sinasubmit sa inyo mga promo na inaaprubahan ninyo? Bakit hindi nyo ilagay doon na yung promoter Ito ay yan. obligado Na na ganito. i-inform yung mga nag-qualify at mga nanalo? One-liner, boss. Secretary Pascual, mahirap ba yan? Yeah. DTI ito DTI. At saka DSUD. Kasi sila nagbibigay ng permits Tignan ninyo yung yung palagi nating noon sinasabi, Sen. Yung sa FDA naman, FDA. yung no approved Approved therapeutic claim. claim. Ang sabi namin dito sa grupo, Sen, tayo, Tagalogin ninyo kasi wala naman nakakaintindi niyan. Pagka tinagalog ko kasi, walang bisang, hindi gamot at walang walang pruweba na nakakagamot. Yeah. Yun, intindi kagad ng tao. Sa lahat ng lumalabas ng mga ganyan, sana idikit ninyo yun. Kasi noon, naipapasok na natin yun, Kong Pero ngayon parang Nalagay ba dati yun? Oo, nawawala na naman ngayon. Ang ginagawa nila, binibilisan nila, Tsaka maliit. Yung sa sa Dulo. advertisement, pag nag-advertise, nasabi dati, di ba? Diba sana man ilagay ninyo, ito ay Ba't nga hindi... ba nawala yun? Hindi ba batas yun? hindi na tayo nag-iingay Hindi ba batas yun? Hindi, issuance lang Issuance lang ng yun. Department of Health o FDA
Kay Sek Herbosa. Sek Si Herbosa. Sek Tender Sana, Sama. ayan, si Sek Herbosa, yan magaling yan. Malayo yan kay Pascual. Oo. Yan magaling talaga. 'Di ba? Talagang bumababa yan. Nakita mo ngayon, in-include roon sa mga kababaihan yung ano ba yun? Mammogram ba yun? Kasama na sa PhilHealth. Yan, ganyan dapat kasi yan yung mga kailangan nung sa babae. Hindi naka-Amerikana ka lang dyan. Lagi kang kasama mo, businessman. Wish it. Then sa mabilis si Sek Herbosa kapag Hindi, nagdesisyon. magaling talaga yan. Iba yung Mabilis na. Kasi bumababa alam niya talaga. nakakuha ba si Sek Tender Herbosa Kaya action man niya. Wala akong problema dyan. Kay Sek Herbosa, magaling. Mas kikilos talaga pag nakikita yung head. Hindi, kumikilos. Kumikilos. Ikaw naka-Amerikana lang, Sen. Ay, wala mangyayari. Hindi, kasi siguro yan ang orientation ko rin bilang mayor ako. Nung mayor ako noon, lagi iba ako yun. nasa Talagang babae. bababa ka, no? Bababa ka. Kasi kung hindi, wala. Pero kakaiba yung mayor namin. Hindi niya alam paano may traffic kasi ang haba ng convoy. Oo. Palabas Sa'yo na lang. nagpapatraffic? Papunta lang ng Green Hills, papunta lang sa City Hall. Tinitigil pa lahat ng intersection. Hindi, may security threat daw siya, Sen. Sabi niya. Baka daw... Kaya ganun karami. Oo nga, Sen. Mukhang marami nakakaaway ito. Kanya-kanyang trip yun. Wala. Marami yung ganyan. Yung Kanya-kanyang mahilig sa trip. mga backup. At saka Uso madami ngayon yan. Uso na naman. ngayon, oo. Napakarami. Ito muna, kailangan muna tayo manegosyo mga boys. PCSO, nabigay ng 11 patient transport vehicles. Muling namigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga bagong patient transport vehicles sa 10 local government units at isang ospital. Pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang turnover ceremony ng mga patient transport vehicles. Kabilang sa mga nabigyan ng patient transport vehicles ay ang Salcedo, Ilocos Sur, San Nicolas sa Ilocos Norte, Haniiway, Iloilo, Santo Tomas, Isabela, Matag-Ob, Leyte, Clarin, Bohol, Tagaloan, Misamis Oriental, Daan Bantayan, Cebu, Samal, Bataan, San Jose de Benavista, Antique, at Apayao Provincial Hospital. Ayon kay GM Robles, target ng PCSO na makapagbigay ng isang patient transport vehicle sa lahat ng bayan sa buong bansa at sisikapin pang makapagbigay ng ikalawang unit. Bayan, ganda. Sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, ang oras po natin ngayon, 10:20 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Last segment na po namin dito sa Executive Session. Huwag po kayo bibitiw, ha? Ito na, ilang minuto na lang po, nalalabi. Teka, bago tayo magtapos. Bago magtapos, sige pa, paring Ed. Ito muna, Lila, pakilala muna kita. Ako po si Atty. Dodo Dulay, Senator JBS ito, paring Ed of Year, Congressman Jonathan Rus, at paring Pao Cabino. Go ahead, boss! Sino nga yung kaibigan natin sa PCSO? Bong ano? Ariola. Bong Ariola. Ano yung... Wala pa yung... Darating na yun. Second batch. Ewan ko nga dito kay Bong Ariola. Second batch. Baka sa 2028, Bong, lumabas na yun. Baka Hindi, second batch. Ina-assemble pa sa Japan. Palagay ko... Second batch. Nilalagay pa yung mga suspension. Palagay ko, Sen, alam mo yung ina-assemble ni Bong Ariola? Para si Voltes 5 na ang ipapadala nito Second batch. Parating na daw, parating na. Tagal lang parating niya. Pero siyempre, kailangan na, bultuhan ng... Mayroon lang babanggitin si Hindi, kanila ako, di ba, nag-privilege switch ako nung recently. Yes. Nalulungkot kasi ako. Alam mo ngayon, sa gobyerno natin, sa programa ngayon, parang na-institutionalize na yung ayuda no? Yes. Yung tupad, AIX, may akap pa ngayon na bago. Yes. Ako sa akin, sana, ako mas gusto ko sana, yung ayuda, wag tayo masanay. Kaya lang, nandyan na rin lang yan. Sana mapunta doon sa talagang dapat na mapunta. Gamitin ng tama. Nalungkot lang ako doon sa amin. Bakit? Ano nangyayari dyan, Sen JB? As much as possible, ayoko na nga magbanggit sa nangyayari sa San Juan dahil baka sabihin dahil kalaban namin, hindi namin kakapi ang mayor, pero medyo garabal kasi yung tupad. Ito lang. Yung tupad may lumabas na video, di ba? Buti na-capture namin. Yung 7.5 na makukuha sa tupad, yung umangal yung beneficiary. 7.5 to, 7.5. 1,000 lang ang nakuha niya. Sa 7.5? Sa 7.5. Sabi ko, medyo malaki yata. Hindi yung 6.5, hindi nakurot eh. Oo, diba? hindi nakurot ito. Dakma yun. Dakma na eh, di ba? Sana lang, 5.5 lang man. Yung dapat, nalaman namin to kasi nagbigay na rin kami. Nung una, hindi kami nakapasok doon eh. No? Ayaw kami paggamitin ng facilities. So, ginigay namin sa bahay namin. Nung nakuha nung, nalaman ko, Ed, Yusek, Jonathan, Paul, sabi ng mga tao, ay buti po sa inyo, buo na kukuha. Doon ako nagulat. Anong Buo. 7.5 talaga. Kasi doon sa kabila, no?
1,000 lang at minsan 2,000. Nagsumbong sa'yo, ha? nagsumbong. Saan yung 5,500 to 6,500? Ayun na nga lang, hindi na ako magsasalta pero basta yun ang facts of the case na 1,000 lang daw o talaga hindi lang kurot, may dakma. Pero ito naman, Mabigat. Mabigat pakiusap lang naman natin doon sa mga Local. sekretaryo. Limbawa, sa DSWD, kung saan na andun yung AX, At saka yung tupad Sa sa DOLE, kay DOLE. Secretary Dapat may sistema Laguesma. talaga. Laguesma. Diba, ito lang po, sana naman, dapat yan hindi pinapakialaman ng politiko. Yun nga, mas Pagka maganda ibinababa dyan sa baba, Kasama na kahit alisin mo yung mga tarpaulin ng politiko, bawal ang politiko, 'di ba? At ipamigay niyo diretso sa tao. At ang kasunod niyan, COA, sana i-audit nyo. 'Di ba? Kung saan talaga napunta. Para halimbawa, yung 7.5, sabi ni Sen JB, may mga balita raw, 1,000 lang o 2,000 lang ang nakakarating. Saan yung sukli? At saka yung Pero paano mo ito binibigay? At saka yung listahan ninyo, ayusin nyo yung listahan Hindi, kasi pero may mga iba doon ghost eh. Ganun? Multo? Yes. Pero ito ba, tanong ko lang, paano ba binibigay ito, Sen JB, itong mga ayuda? Cash ba to? Cash. Yun ang problema, sa tupad, cash. Cash. Hindi ba pwedeng ito na... Kailangan malagyan talaga ng Oo, sistema. nasa panahon natin na digital economy na hindi ba pwedeng ipadala lang yan via GCash o ibang pamamaraan, di ba? Pwede naman. Maya Pwede naman. o Hindi, kailangan talaga mag-device. online bank. Kasi di ba? alam mo, pag doon sa implementing rules, inilagay mo na ito ilalabas lang to sa bangko o kaya sa online banking, 'di ba, o sa mga GCash. Kung ikaw beneficiary ka, kung magbubukas ka ng bangko mo Hindi, sa GCash, pwede na. Precisely GCash, the point di ba? Di ba? Lahat talaga ng lang, safeguards. Kasi nga, Kailangan mo ng safeguards. ang hirap dito, kapag cash talagang marami ang matutokso. Yes. Prone to tawag nun? Dakma. Depende. Secretary Laguesma, Secretary Gatchalian, pasensya na po kayo, pero hindi po kami naniniwala na walang politika yung tupad tsaka AX. Dahil pagka dinidistribute, tignan mo kung sino mga nasa harap hindi pa panay politiko. Nando doon. Assuming sa kanila nang galing yung budget, bakit kailangan pa nilang pangalandakan sarili nila ron? Ibigay nyo, dapat yan. Sabihin nyo, strictly, para yan sa beneficiaries at saka dito sa DSWD o kaya dito sa DOLE, walang politikong pwede. Politiko, hindi naman sa inyo galing yan. At Papapil sasabihin kayo. ko na sa'yo, paring Ed, hindi mangyayari yan. Hindi, ayusin Hindi lang. mangyayari yan. Kasi, yung sistema na lang ang ayusin. But in any event, ang importante ngayon, we have to welcome back President BBM. Tama. He's coming from from Czech Republic, Oo. Germany and Czech Republic. Mukhang maganda yung mga nangyari doon. We had joint communique with the Czech Republic regarding certain activities, including investments and the like. And in the case of Germany, meron din tayo. At saka yung mga workers magkakaroon yung na mga additional presidential workers. visits, lunod sa mga hindi masyadong pamilya. Nakakaintindi. Alam po ninyo, nakakapagod yan. Halos walang tulog yan. Tapos, Dire-diretso ho yan hanggang gabi. Hindi ho pasyal yan. Hindi ho pasyal yan. Yan talaga napakahirap pong gawin at kailangan talagang malakas ang pangangatawan mo. Alam mo, totoo yan. Alam mo, ang official trip ng gobyerno, Nakakapagod yan. kakapagod Mahigpit. kasi wala hong wala hong puwang pang sightseeing dyan. Wala. Kasi No way. lahat yan, meron hong lakad dyan, may itinerary ho yan. Hindi kayo makakalakad ng... Sa totoo lang, wala kang privacy sa ganyan lugar, lalo na sa Pangulo dahil lahat yan, nakalista yan, ayos na yan bago pala pumunta, lahat na aktibidades mo, lahat yan nakalinya na yan. Hindi ka makakaalis dyan. Kailangan yan lahat punta mo. At yun, wala na tayo kasing oras dyan. Congratulations, Mr. President. Yes. Ang masasabi ko lang ay doon sa mga kumukuha ng tupad at AX, wag nyo na hong kuyugin si Sec Benny Laguesma at si Sec Gatchalian sapagkat kapag hindi mo dinownload si LGU yan, malaki ang problema ni Sec Benny at ni ni Secretary Gatchalian. On that note, magpaalam na tayo. Paring Pao, umpisa mo na. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Si Jonathan de la Cruz po ito isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ed Davier po, maraming salamat sa pakikinig sa executive session. JB Stowa, mabuhay. Magkita tayo next week. Wala ako. Nasa Bohol Lupa ako next week. Pero Yo! magkita tayo sa susunod. Sana all! Mag-i-slide. Umpisa mo, ha? Pupunta ka sa Chocolate Hills, ha? Titignan ko yung Chocolate Hills kung ano nangyari doon. Okay, at ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin
sa executive session. Sa ngalan po ng aming mga barkadang sesyonista, si Secretary Boying Remulla at si Ambassador Teddy Boy Locsin, this executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Facebook, salamat!